bilang pagbubukas sa isip ng tao. Yung nakasulat sa King James Bible from Genesis to Revelation, yung pag-twist ng mundo sa aral ng Diyos. Yung twisting God's Word, yan ang topic na sa tulong ng Diyos ay mabigyan ng mga scripture hanggang sa panahon ng paghahari ng ating Panginoon Jesucristo. At bago ito ay ipinakita sa mga talata ang ilan sa mga dapat nating ngayong babasahin. At siguro simulan natin sa tulong ng Diyos sa 2 Timothy chapter 4 verse 3. 2 Timothy chapter 4 verse 3. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Sapagkat darating ang panahon na hindi sila pipilitin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon sila ng kapil at kaina ay magsisipagpuntun sila sa kanilang sarili ng puro ayon sa kanilang sarili mga nakasamang Verse 4. at hihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga kaina at mga ibabalik sa kanya. Right? Ngunit ikaw ay magbigay sa lahat ng mga bagay. Ang pista ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng isang pista. Ganapin mo ang iyong misteryo. Sapagkat ako'y inaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. At ipagpapa ako ng mabuting pakikipagbaka at ko ng aking takbo. Inatang ko ang pananampalataya. Okay. Buhat na yung ay nakakaan sa akin ang tutong na pagkuliran na ibigay sa akin ng Panginoon. Kapag ako sa araw na yaon, ang hindi lamang sa akin, hindi sa lahat din naman ang mga naghahanap sa kanyang pagpapakita. 9. Magsikap ang kumarinig sa madali sa akin. Kapag ako'y pinabayaan ni Demas, malibhasa iniibig niya ang sarili sa ito at napara sa Thessalonica ay napasa Galatia at ito ay sa Dalmatia. 7. Si Lucas lamang ang kasama ko. Paunin mo si Marcos at ipagsama mo sapagkat siya ay napapakinabangan ko sa ministeryo. 12. Katapat si Kiko ay sinubo ko sa Efeso. 13. Ang balabal na aking iniwan sa Troas ay Carpo ay iyong dalhin sa paring mo at ang mga aklat, lalong-lalo na ang mga Pergamino. 14. Alihan ko na pantay tanto ay ginawan ako ng mukhang masama. Nagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Pinagdali naman sa kanya sapagkat tutuukan niya sinalangsang ang aming mga salita. Sa aking unang pagsasalangsang, sino man ay walang tumangki sa akin. Pagkos, pinabayaan ako ng lahat. Kung nawang bilang sa kanila ito. Kapag ang Panginoon ay sumasa akin at ako'y pinalabas kapag sa pamamagitan ko, ang mabuting balita ay may talagang naganap at upang mapakinabang mapakinggan ang lahat ng mga higpit at ako'y iniligtas sa bisig ng Diyos. Yan. So, bago natin talakayin ng ibang mga bersikulo, malinaw yung pag-twist ng tao sa aral ng Diyos. At nilinaw ni Apostol Pablo bilang overall bishop ng mga churches. Ang sulat niya kay Timoteo, nilinaw niya na merong isa sa gumawa ng hindi ayon sa katuwiran ng Diyos, si Alejandro, na nag-traitor sa kanyang ministry.
at hindi kabilang siya doon sa naging teamwork ng kanilang ministeryo sa iba't ibang dako ng Episo, maging sa Tesalonika, sa iba't ibang dako, at binigyan ng babala si Timoteo na mag-ingat sa taong yon. Meaning, ang bawat isa na sumampalataya sa Diyos through Jesus Christ at naniwala na ginamit si Apostol Pablo para sa Gentile, at ang lahat na naniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos at nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pangyayaring ito ay naganap sa buhay ni Apostol Pablo at nagbilin ng paliwanag si Apostol Pablo kung ano ang gagawin ng Diyos sa mga taong yon. At hindi malayo na kahit sa sanlibutan na hindi naglilingkod sa Diyos, may mga taong gumagawa ng masama laban sa kapwa. At hindi natin akalain na meron palang naglilingkod din sa Diyos, di umano, na gumagawa din ng masama laban sa mga lingkod ng Diyos. At ang sabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo sa mga taong yon. Okay. Dito may identification si Alejandre. At sa ating panahon, kayo at ako at ang sino man na kapatid sa pananampalataya sa iba't ibang mga churches na nakaalam, lalong iingatan, lalo na sa mga tagapagturo, kung alam niyong mali at alam niyo na hindi ayon sa katwiran ng Diyos, pag-aralan niyong mabuti. At huwag kayong umaasa sa mga allowances at kasikatan ng kasamahan, kundi tiyakin natin po yung ating buhay sapagkat walang ibang may-ari ng buhay at nag-provide sa bawat pangailangan ng bawat tao kundi ang Diyos. At yung Diyos dahil Espiritu, nahayag siya sa pamagitan ng kanyang larawan at nakita ni Apostol Pablo ang Panginoong Jesucristo nung siya naglalakad papuntang Damasco. Kaya kung mapansin niyo po yung sulat niya sa 1 Timothy at saka 2 Timothy, maging sa binasa ngayon, yung diin na pagbilin po niya ay napaka seryoso na pag-iwan po niya sa mensahe niya. Bilang mga missionary, bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga tumanggap ng tungkulin sa gawain ng paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, ang atin pong makikita dito, pati si Apostol Mateo ay sumulat din po yung tungkol sa pag-twist ng mga sumusunod sa Diyos o naglilingkod sa Diyos tungkol sa kanyang salita sapagkat hindi lang si Apostol Pablo ang nakapuna din dito, maging si Apostol Mateo, nilinaw din po niya sa chapter 23, simulan natin sa verse 1. Mateo, chapter 23, verse 1. Okay. Bago natin talakayin yung ibang paglilinaw kung bakit po itong binuksan natin. Nang magkagayon ang salita ni Diyos sa mga daramihan sa kanyang kapayapaan. Na nagsasabi, nagsisiuko ang mga isita at mga pariseyo sa lukluban ng Moises. Verse 3. Lahat nga ng mga bagay na inyong kanilang pag-utos ay gawin niyo at ganapin. Sapagkat huwag kayo magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Sabihin, itong mga scribe and Pharisee, ito yung mahilig mag-twist sa salita ng Diyos. Yung magbaloktot, magbaliktad, magpilit, magpihit ng salita ng Diyos. Na ang bilin ni Apostol Pablo kanina, na itong aral na tinitwist, pilit ng mga tao, darating ang araw, sabi niya, magiging kati ito sa kanilang mga tainga. Ngayon, ang pinaliwanag ni Apostol Mateo dito, titingnan natin kung paano din magpaliwanag si
Timothy sa unang sulat mula kay Apostol Pablo. Kasi binasa natin kayo na sa 2 Timothy, di po ba? So, balikan natin ang 1 Timothy dito sa binasa ni Mr. Villa. Chapter 4, verse 1. 1 Timothy chapter 4, verse 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu. Hmm. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon at iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga titik sa mga espiritu ng paghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Yan. So ito po ay exclusive for the Christians. So kung ibig ng sino mang maging Christians, may precaution si Apostol Pablo kay Timothy bilang kanyang kamanggagawa na tinawag niya ito sa English Bible, will not endure sound doctrine doon sa 2 Timothy. Dito naman sa 1 Timothy, halos magkaparehas po ang direction ng payo ni Apostol Pablo. But after their own lust shall be heaped to themselves teachers having itching ears. Yung lust kasi po, itong lust ng tao, ito ang nakakasira sa pagsunod sa Diyos, which is they were using the Bible, which is the Word of God. Itong kahinaan, itong lust, ito pong sumisira. Yung salitang twisting God's Word, makikita natin sa Revelation kung bakit lumala ito magmula pa noon hanggang kay Apostol Pablo, and how many thousands of years mula noon hanggang ngayon, kung gaano nakalayo ang panahon, na sa panahon natin hindi rin malayo na may nangyayari na hanggang sa pangangaral ng death and resurrection ni Jesus Christ. Ngayon sa time natin, ang pinakita na pinakamabigat na crisis sa panahon natin, which is spiritual, dahil sa lust of the flesh, yung lust, yung kita. No? So, yung ipinakita po sa scripture, pagdating sa Revelation, kumbaga sa ating panahon ay huli na tayo. Pero hindi na lingid sa kaalaman ng maraming tao na ang panahon natin ay mapanganib na at alam na ng bawat tao ang nangyayari sa bawat paligid. Ngunit, sa aklat po ng Revelation, ito po ang nagaganap na mula noon hanggang sa panahon natin. At kung bakit at anong dahilan, bakit po nangyayari ito? Una, binanggit ng Biblia na ang sanlibutan ito ay naalipin na sa kabulukan. So pag sinabing nailipin sa kabulukan, sinong pag-aasa ng tao para maahon ang mga tao na mga may takot sa kanya? Di ba? Alam na ng tao, Diyos. Okay? So, tingnan muna natin ang Revelation chapter 9 kung gaano na po kalala, no? Bakit nagkaroon ng pag-twist ang tao sa salita ng Diyos, like Alejandre. At binanggit ng Revelation chapter 7. Magsimula tayo sa chapter 9, verse 7. At ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayo na hangga sa pagsabaka. At sa kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong na katulad ng dito. At ang kanilang mga kupa ay gaya ng mga mukha ng mga tao. At sila ay buhok na gaya ng buhok ng mga babae. At ang kanilang mga ngipin ay gaya ng mga leon. 9. Sila ay may mga baluti na gaya ng baluting bakal. At ang putong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng putong ng mga karo. At ang maraming kabayo na dumadalubong sa pagbabaka. So, matinding labanan to, mga kapatid. Hindi biro yan. Okay, nakikita natin sa sunod na scripture. Sunod na verse. At sila'y? At sila'y may mga buntot na gaya sa mga alagdan at mga tipo. At sa kanilang mga buntot, naroroon ang kanilang kapangyarihan o pagkikahamak ng mga taong 5 buwan.
taong 5 buwan. Gaano katagal ipahamak ang mga tao na okay. So, dito sa 5 buwan, pagka gumamit ka ng ah, Gregorian calendar, ang isang taon ay merong 365 days sa 30 and 31 sa calendar. Sa Genesis, pag ginamit natin o ng tao, ng mga lingkod ng Diyos, ang 6 days na creation ng Diyos, pagkatapos, pagdating sa 7th day, God was rest, na ang 7th day, siyang araw na ang Diyos ay nagpahinga sa kanyang gawa, yung madlang gawa. Now, ang competition po, kapag month ang pag-uusapan, walang scientist na papayag na gawing 5 weeks ang isang buwan. Kundi 4 weeks ang isang buwan. Sa 4 weeks sa isang buwan ay pumapatak siya ng 28 days. Pag 28 days sa isang buwan, ang isang taon ay 336. So, paano nangyari yun? Kasi po, ang competition ng scientist sa orbit ng pag-ikot ng daigdig, kasama na po yan yung bilang ng mga araw sa bawat buwan na hindi parehas. Assuming pagdating ng isang taon, sa ilalim po ng 12 months ay mayroong 365 against 360, 336. So kung mapansin nyo po, yung bilang na yon, kapag gumamit ka ng bilang sa 5 months, sa 30-31 calendar, sa 365 sa isang taon, yung 5 months sa isang buwan na meron pong 30-31, pag ikumpara mo ang 28 calendar sa isang buwan, doon pa lang sa bilang na yon, kapag magsimula ka ng bilang ngayon sa bilang ng 30-31 at hindi simula ng bilang sa 28 calendar, magka-problema ang competition. Sapagkat ito, ibinigay ng Diyos ang panahon kung bakit nangyayari ito, na digmaan, mga kaguluhan, patayan, mga kriminalidad sa buong daigdig, na merong buwan, na itong buwan hindi mabubuo ang isang buwan kung walang 4 na linggo. Ang isang buwan ay hindi mabubuo ng 4 na linggo at ang 4 na linggo ay hindi mabubuo kung walang isang araw. Lahat nagsimula ng isang araw at ang isang araw hindi din mabubuo kung hindi dumaan sa isang oras. Ang isang oras hindi din mabubuo kung hindi dumaan sa isang minuto. Ang isang minuto hindi mabubuo kung hindi dumaan sa isang segundo. So meaning, kapag mali ang competition, kung kailan nagsimula, mali na rin po ang magiging kaganapan sa target nung sino mang binigyan ng pananaw tungkol po sa pagdeklara ng isang kapahayagan, ng isang kaunawaan na di umano galing sa Panginoon, na dito sa Revelation binanggit kanina, chapter 9, mapupunan natin na bago mag-verse 10, napuna mo po, at sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal, kolom, at ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng ugong ng karo, at ng maraming kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka. Yan na. Ngayon, pagdating ng verse 10, mapapansin mo, and the hunters like unto scorpions,
and they were staying in their tails column, and their power was to hurt men 5 months. 5 months. Pagdating ng verse 11, pinakita sa scripture, sila may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebrew ay Abaddon. At sa Grego ay may pangalang siyang Apollyon. Yan na. Okay. Sa unang pagkaaba ay nakaraan na. Narito darating pa ang dalawang pagkaaba sa harapin. So, hindi nalingid sa kaalaman natin ang First World War and Second World War. Alam din natin ang First World War kung paano ang Pilipinas nakasurvive. Alam din natin ang Second World War kung paano ang Pilipinas ay nakalaya mula sa kamay ng mga Japanese. Ngayon, kung balikan natin ang Spanish time ay nagbaon sila ng unawa sa tao. Ang tungkol sa mga rebulto, ang tungkol sa mga paniniwala, ang tungkol sa mga pagsamba sa Diyos. At maraming nakakaalam po ang sitwasyon sa panahon ng Spanish time ni Magellan sapagkat 15th-21 century, alam ng lahat ng tao kung ano po ang ginawa ni Magellan sa bansang Pilipinas, hindi lang upang mag-tour, hindi lang upang digmain ang bansang na ito, kundi magdala din ng pangrelihiyon upang ang tao ay madala sa paniniwala tungkol sa mga rebulto, mga Diyos-Diyusan, mga imahen. At mula noon hanggang sa panahon natin, pagdating ng bago ang time natin, is 2026, pagdating ng Japanese time, ito ang hindi pinag-uusapan. Sapagkat legally, officially, ang apelyido mo is letter B sa panahon ng Japanese time. Ngayon kapag ikaw ay hinanap ng apelyido mo, obligado mong baguhin ang apelyido mo para hindi ka mahanap ng mga Hapones na nagtulig sa iyo. Kaya po kalimitan, yung mga Pilipino, para hindi sila saktan, naging makapili sila, na sila mismo ang nagturo kung saan yung mga tao na hinahanap nila. Ang tanong, paano itong mga nagpalit ng apelyido? Dahil halos kalahati or 3/4 ang pagpalit ng mga tao ng apelyido. Saan galing ang mga apelyido natin? Saan kinuha ang mga apelyido natin? Na kahit hindi mo apelyido, mula sa likas na lahi na pinagmulan ng sino mang mga tao. Tulad namin, saan kinuha ang aming apelyido? Sa isang halaman na tinawag na Herbabuena. Pero ang apelyido ng aking lolo ay hindi Herbabuena. Napilitan silang gawin, ilipat ang apelyido dahil inuusig sila sa panahon ng Japanese time. At itong kwentong ito, hindi lang isang family ang dumanas diyan, kundi halos napakaraming tao, mayamat mahirap ang nagpalit ng apelyido. Ngayon, palibhasa ang gobyerno ay mahusay po para mapanumbalik ang pagiging legal ng isang tao. Sinikap nila na iparehistro panibago ang pangalan ng mga tao. At kung anong dineclare mong apelyido, iyan po ang kinikilalang opisyal na dalhin ng isang tao bilang legal na namubuhay sa bansang ito. Pero, ang nangyari, hindi na po original na apelyido dala ng mga tao ngayon. At maraming mga anak at matanda na sa panahon ngayon na hindi alam ang katotohanan. At yun po ang time sa nangyayari ng First and Second World War na maraming damage ang nangyayari.
sa buhay ng isang tao. At dito, ipinakita po sa ating panahon itong kasinungalingang ito na nangyayari dahil sa pag-twist ng tao sa salita ng Diyos. Kung mag-expect ang mundo, ang bansa ng righteousness, very good. At bihira lang po ang mga ganong nagnasa ng katwiran mula sa Diyos. Pero ang tanong, anong magiging solusyon na tanging ang tao naghahanap ng solusyon, maging ang bansa, maging ang mga churches, na ngayon po, palala ng palala na instead maibsan at maging matatag ang tao at magkakaisa, magmamahalan sa panahon ngayon. Hindi. Kung kailan nagkaroon ng problema ang atin pong bansa, alam natin ang balita sa nagdaang araw na ang Mindanao sa Surigao area, yun pala ang tinamaan ng lindol na yon at napakalakas, more than 7 point. At yung binasa kanina dito sa Revelation chapter 9, mapapansin natin na grabe ang digmaan, ilang libo ang nangamatay, ang iba namamaho na lang. At ayon sa kaibigan nating na naabutan niya ang Second World War, yung mga patay dyan sa TAF, inapak-apakan na lang ng mga tao dahil sa takot, kanya-kanyang tago, kanya-kanyang ligtas sa kanilang pamilya. Imagine, sa time na yun kung naabutan natin. Malungkot, masakit. Pero lahat ng generation, maging sa time natin, makikita natin yan. And hopefully, bago pumikit ng ating mata, yung gulo na mangyayari. At ang dahilan, dahil sa pag-twist ng tao sa salita ng Diyos. Okay. Halimbawa po, paano natin nasabing tinutwist sa panahon natin? Sabi ng Hebrew chapter 4, verse 8. Simulan natin sa verse 8. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ng Espri ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sa salitain pagkatapos ang isang araw. Ay nagtitira pa ng isang pamapahinang sabat tungkol sa bayan ng Diyos. Yun. Ngayon, itong bayan ng Diyos na pinag-uusapan, madali lang sabihin, ako, kayo, tayo, bayan ng Diyos. Those who have churches today, yun ang bayan ng Diyos. No. Kasi po, ang bayan ng Diyos, Israel. Magmula sa Ehipto, nung nilabas sila ng Diyos through Moses, tumawid sila sa Red Sea, Wilderland hanggang sa Promised Land. Pagpasok nila ni Josue, dapat sana sa tulong ng Diyos sa mga nag-aaral, kapahingahan na nila yon sapagkat yung pinasok ni Josue at ni Caleb ay Promised Land na isang masaganang bansa. Ngunit may tinira ang Diyos na isang kapahingahan. Sapagkat tayong mga hintil, walang tipan, walang Diyos, walang pag-asa, di kabahagi sa bansang Israel. Pinadala si Kristo para ialok yung kaligtasan na sino mang sumampalataya sa Kanya, di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Itong mga hintil naniwala at nung naabutan ng First World War and Second World War, namihasa sa Diyos-Diyosan, basta pag sinabing Diyos, okay na, pero hindi naglilingkod sa Panginoon. Wala na silang pakialam sa buwan at pizza, mga araw ng celebration, basta sa Panginoon, okay na. Wrong. Yung tumama na lindol, itong huli, hindi ako naniwala na yung mga natatakot hindi naglingkod sa Diyos. Naglingkod sa Diyos yun. Pero marinig mo ang taranta at takot. Kaba. Dahil sa lakas ng lindol. Na pati yung pagbukas ng pasukan. Kung napansin niyo po, unang pagbukas ng pasukan, iyon din ang araw na tumama yung lindol sa Mindanao. Ibig sabihin,
Sinong nag-declare ng unang pasukan sa buwan ng June sa ganong petsa? O, di ba yung gobyerno? Sinong nag-declare sa Biblia na ang mapapahamak sa loob ng 5 buwan yung mga taong tatamaan ng mga buntot ng dragon, ng mga sandata yun eh. Kailan nag-start yun? Kailan nagtapos yung 5 months na yun? 100% yung ginawa ng Diyos at pinahintulutan ng Diyos. Wala nang dagdag bawas yun. Pag nagbaba ang Diyos ng desisyon, walang dagdag, walang bawas yun. Now, since na meron tayong 365 days sa isang taon, at sa Gregorian calendar, inayos ito ng ating gobyerno kung kailan ang pasukan, kailan ang bakasyon, at alam ng mga farmers kung kailan ang summer time, kailan ang tag-ulan. Yung ikot ng isang taon, mapansin natin sa 365 days kung anong nangyayari sa bansa at mundo natin. Let us observe as a Christ believers today. Huwag tayong umasa sa ating income, sa ating monthly salary. Yes, kailangan natin magtrabaho at kumita, pero mas mapanganib kapag hindi nagsuri ang tao sa mga nangyayari sa panahon natin. Ngayon, sapagkat madaling mag-preach, madaling mangaral, ang malaking problema yung pag-implement kung kailan at anong araw, anong buwan. Nakalimitang ang tanong ng marami, kung hindi kami nakasunod sa tamang buwan, tamang araw, tamang pitsa, hindi ba kami maliligtas? Kung hindi kami makasunod doon sa isang kapahingahang inalaan ng Diyos, na desin sana kay Josue, pero may nilaan siyang isang araw, hindi ba kami maliligtas? O titingnan natin mabuti. 1 Corinthians chapter 15. Simulan natin sa verse 1. Chapter 15, verse 1. Ngayon, ipinapadalas ko sa inyo, mga kapatid, ang ibanghelyo na sa inyo aming pinangaral na inyo namang tinanggap. Yes. O siya'y naman inyong pinananaitihan. Halimbawa, bago magpatuloy ng ating tagapagbasa, maraming tumanggap sa Ebanghelyo. Even in any criminals and drug addict today. They are a Christian. Subalit, sabi ni Paul, dapat manatili ayon sa Scripture. Pero maraming yung naniwala sa Ebanghelyo, sa Gospel, pero hindi nanatili. Ang sabi diyan, sa sunod na istansa, kung kailan ka, sige. Ito ang magitan ng panito, iligtas kayo kung magsasabi inasa ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Ibig sabihin, magkakaroon na ng tunay na kaligtasan ng isang tao kung matyaga niyang iniingatan ang Ebanghelyo na pinangaral ni Apostol Pablo na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Anong sabi? Maliban na kung kayo ay magsasampalataya. Yan. Ibig sabihin, pag nag-declare ka ng buwan sa pagsunod sa Diyos, sa ilalim ng 365 days a year, maling pananampalataya. Yan. Bakit natin nasabing maling pananampalataya? Sapagkat yung 7 days a week sa Genesis, bigay ng Diyos that God was rest on the 7th day after na creation niya sa 6th day. Ibig sabihin, sinabi natin kanina uli, lahat ng scientists sa buong daigdig hindi papayag na gawing 5 weeks ang isang buwan. Bakit hindi sila papayag? Sapagkat wala ng another week para po i-add doon sa isang buwan dahil lalo silang malalagay sa malaking katanungan kung bakit naglagay sila ng sobrang araw.
sapagkat itong 365 days against 336 days, 28 and 30, 31 days sa isang buwan. Naglaban po yan. Na halos po sa isang taon ay merong 29 days ang agwat po niyan. So pag binilang mo siya in 50 years, how many 29 days? Pag binilang mo siya, ngayon ay merong 2026. Simulan mong bilang halimbawa sa magagaling na mga accountant. Since year 1 up to the present, ilang araw na? Million or billion na? Ngayon, i-compute mo yung million at billion kung ilang taon na sa panahon natin ngayon. Approximately, we have more than 160 years. Yan ang dagdag. Ngayon, pagdating sa Revelation, ang magdagdag, dadagdagan ng salot, ang magbawas, babawasan ng bagay sa buhay. Ngayon, ibinalik ngayon ni Apostol Pablo yung kanyang payo kanina sapagkat sa time ni Paul, nakita na niya maraming nag-twist sa salita ng Diyos. Kasi po, yung John 1:1, maraming nagbabasa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino itong Word? Di ba yung nagkatawang tao? Saan galing yung Word? Di ba sa Diyos? In the beginning was the Word. Nagsimula ang Diyos para makita ng tao sa pamamagitan ng kanyang salita. Na itong salita ay mula sa Diyos. Na itong mula sa Diyos na hayag sa ating panahon na binanggit ni Apostol Pablo sa Colossus chapter 1, verse 15. Colossus chapter 1, verse 15. Okay, simulan natin hanggang 18. Kasi ang larawan ng Diyos ay di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Hindi. Sapagkat sa kanya'y nilalang ang lahat ng mga bagay, isang kalangitan at isang kalupaan, ng mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan ng mga pagsakot o mga pamunuan o mga kapangyarihan, at sa mga bagay ay minalag sa pamamagitan niya, tungkol sa kanya. Lahat ng binanggit kanina, yung karo, kabayo, lahat ng nakita ng mga mata ng tao mula sa kanya. Sino yon? Yung kanyang larawan. Yung kanyang larawan na naging salita. Na yung larawan na naging salita, itong salitang ito, tinitwist ng tao. May nagsabing, bakit dadaan pa tayo kay Kristo? Tama, propeta lang siya, hindi siya Savior. Yung iba hindi naniniwala kay Kristo. Yung ibang mga religion, naglagay ng propeta, naglagay ng apostol. Si Christ, prophet lang. Hindi siya Savior. So bakit po ipinakita na kailangan paniwalaan yung larawan ng Diyos na hindi magawa ang lahat ng bagay kundi sa pamamagitan niya? Sapagkat kung gamitin mo ang literal and spiritual philosophy, ang iligtas ng Diyos, human. Therefore, ang magligtas sa atin, human. Itong human, nilagyan siya ng katawagan ni Paul. Katawan, kaluluwa, at espiritu. Ngayon, sabi ng Diyos doon sa Genesis, sa panahon ni David, ipinakita po hanggang sa Genesis, pinakita na, sabi ng Diyos, gagawa tayo ng kasamaan laban sa ating kaluluwa. Ibig sabihin, itong katawan, nataglay ng mga Gentile, kailangan isave ng isang katawan. Para yung katawang ito maging katawan tulad ng larawan ng Diyos. Na itong katawan na ito, hindi siya gagawa ng kasamaan. Dahil pag gumawa siya ng kasamaan, maging kalaban niya ang kanyang kaluluwa. At ang kanyang espiritu, hindi magkakaroon ng kapayapaan sapagkat yung body, soul, and spirit, sabi ni Paul, dapat ng buo sa pagparito ng Panginoon. Ngayon,
bago dumating yung time ng pagparito ng Panginoon, He sat down the right throne of the Father as a King of King and the Lord of Lord. Ito muna ang titingnan natin sa Revelation. Itong darating pa na dalawang pagkaaba. Una, pangalawa. And hopefully wala ng Third World War na gira, kundi ito po ay gira sa spiritual. Wala na pong girang Third World War. Actually, itong ating pananampalataya sa Panginoon under Jesus Christ government. Pagdating ng verse 13, ito pong sabi niya, at umihip ang ika-anim na anghel at narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng damba ng ginto na nasa harapan ng Diyos. Revelation chapter 9 verse 13. 14 tayo. Na nagsasabi, sa ika-anim na anghel na may pakakakalagan mo ang apat na anghel na nagagapos sa malaking ilog ng Euphrates. At kinalagan ang apat na anghel na naghahanda sa oras at araw at buwan. Tingnan niyo po nababanggit ng kanina, yung 5 months na binanggit kanina, napaparusahan ang gawin ng Diyos doon sa mga tao. Chapter 9 verse 15 tayo. Binanggit na scripture, naghahanda sa oras, araw at buwan at taon upang patayin ang ikatlong bahagi ng mga tao. Ito na. Yung mundo, we have north, south, east, west. Kung mapansin niyo po ang Eden sa Genesis, nilatag po kung saan nakadesign ang Eden kundi sa eastward. Ang mundo natin merong north, south, east, west. So, ang east lang ang pinaka sabihin nating mapili na nagbibigay ng direksyon sa atin para po i-guide ang mga taong nabubuhay sa ibabaw ng daigdig na ito na kumikilala kung ilang oras sa loob ng maghapon, ilang oras din sa magdamag, ilang oras na matawag siyang 24 hours at makonclude siya na isang araw. At ilang araw ang isang linggo, at ilang araw ang isang buwan, at ilang araw ang 5 buwan. Pag binilang mo siya sa tamang deklara, tulad ng time natin, redeeming the time because the days are evil. Ibig sabihin, anytime, any day, secured yourself, secured your church as a leader, as a servant of the Lord. Kapag meron kang tasking, meron kang tungkulin sa gawain ng paglingkod sa Panginoon, sinupin mo na yan sapagkat that is your time to receive, comes from God. Kung ano po ang ipapagawa sa iyo. Pag nagpalit-lit ka at babagal-bagal ka, at dumating ang conclusion ng Diyos na hindi mo nagawa yung pinagawa ng Panginoon, yun ang problema. At hindi alam ng tao na ba't nangyari yun. Para sa akin, ba't tanungin mo, ba't nagtanong ka? Alam mo na yun. Minsan, baliwala lang sa atin kasi po, hindi katulad sa panahon ni David, sabi ni David sa Diyos. Kasi po, nung pinili siyang hari sa Israel, sabi ni David, mukhang may galit ang Pilisteo sa akin. Inikutan siya ng mga Pilisteo. Binantayan siya. Sabi ng mga bataan, andyan yung kalaban. Sabi ni David, Panginoon, pagsain ko ba yung mga Pilisteo? Sabi ng Panginoon, sige, babaan mo. Sabi ni David sa kanyang paliwanag, parang dagat na umaagos ang tubig. Ibig sabihin yung dugo, pagtagpas niya sa mga kalaban. Ubos yun, yung isang grupo na yun. Sunod na pagkakataon, ganun din. Inabangan si David. Sabi ni David, Panginoon, babain ko ba sila? Nandyan ang mga Pilisteo. Sabi ng Panginoon, wag muna. Pero bandang huli, binigyan siya ng guide ng Diyos. Doon ka dumaan. Umikot ka.
at doon mo salubungin yung kalaban. Ubos lahat yun. Ibig sabihin, nakausap ni David ang Diyos. Sa time natin, maraming nagsasabi, kausap ko ang Diyos. Maraming nagsabi ng ganun. Paano niya nakausap ang Diyos? Okay, sa panaginip. Paano mo na-interpret ang iyong panaginip ng tamang interpretation? Paano na-interpret ng tao? Sapagkat ayon sa Joel chapter 2 verse 2, lahat magkakaroon po ng pagtanggap ng Espiritu at babae at lalaki magkaroon ng panaginip. So paano mo in-interpret ang panaginip? Sabi ng panaginip ng iba, binigay sa akin yan Diyos yung bahay, bibigay din sa akin yung kayamanan. Ang tanong, hindi ka ba naging katulad kay Alejandro at nag-expect ka? And how many soul at your back to believe you that you can get anytime? Mas maganda pang manampalataya ka na matagal dumating ang blessing ni Lord kaysa manampalataya ka na walang kabuluhan. Kasi ngayon po sa time natin, even in any churches, divisions, political system, argumentations, lust, pumapasok yan. At yung lust hindi lang by a literal or a physical lust, but also the character of anybody, especially those are believing in God, serving in God, and do His duty, their duty as a servants of the Lord, na hindi na nagsaliksik. Sunod na araw, ito yung condition. Sunod na araw, ito yung gagawin. Sunod na taon, prepare tayo. Okay. If we took gold and silver, ang bansa natin hindi maubusan. Why? Pwede mangutang eh. Kahit nag-crisis, mayroon pa rin 13-month pay. Para lang i-celebrate mo ang birth of Jesus Christ. Ang pera hindi nauubos. Ang ginto hindi nauubos. Mauubos lang pag ginasto mo. Pero ang cycle ng pera, pag dumating sa'yo, babalik din sa bangko. Lalabas din yan sa bangko, babalik na naman sa'yo. Babalik na naman sa bangko. Ganyan lang po ang ikot ng pera. At masyadong hinahabol ng mga tao na halos hindi makontento ang mga tao at naging drug addict na sa, hindi, alam mo, hindi lang sa drugs, kundi pati sa pagiging makasarili at naghahabol sa pera. Saan mo dalhin ang pera? Sabi ng scripture, hindi mo madadala lahat yun. Wala kang dadalhin. Dumating kang hubad, babalik kang hubad. Anong nangyari sa isip ng tao? Bakit na-polluted na hanggang ngayon? Hindi na nakapag-iisip. Binigyan na sila ng guide tayo. Sabi ng Diyos, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except by me. Okay. Diyan ka. Doon ka. Pagpatuloy mo yan. Hindi. Mas pipiliin pa yung gusto ng lust. Anong gusto ng lust? Na yung lust yun ang tatamaan sa first and second and supposedly spiritual war, tatamaan po yan. Yan na. Yan, sa paliwanag dito, mapapansin natin yung oras, araw, buwan, at taon upang patayin ang ikatlong bahagi. Yan na. Ibig sabihin, pag pinag-uusapan yung may napapahamak, oras, araw, buwan. Yung oras, binubuo siya ng minutes and seconds. May nangyayari po dyan. Kung sa patay, kung sa aksidente, kung sa panganganak, may records ang atin pong gobyerno dyan. Pagdating naman sa araw,
na itong araw, na isang araw, binubuo siya ng minutes and seconds. Sa isang linggo ay mayroong 7 araw. Na itong 7 araw, mayroong itinakda ang Diyos na pagtitipon na binanggit ng Exodus chapter 20 verse 8 sa ikapitong araw, make it holy. Ipangilin nyo. Okay? Doon sa ikapitong araw na ang katuparan noon, yung larawan ng Diyos. Yung in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At nagkatawan ang salita ng Diyos, which is our Lord Jesus Christ. So bago binigay yung name, yung Word, yung larawan, ipinakita sa atin para makita natin ang buong daigdig at nangyayari sa Revelation chapter 9 at sa ating panahon, if you are 30, 40, 60, now, alam mo na ang history sa First and Second World War. At hindi ka dapat magtaka kung bakit nagkaganon ang Facebook at saka yung YouTube ngayon sa argument, sa division ng mga churches at sa mga independent churches kasi po polluted na ang daigdig na ito. At dito sa binasa natin, nakikita natin na itong oras at araw, maging buwan at taon, yung paggamit halimbawa ng 9th hour, which is 3 p.m. from 6 a.m. in the morning. Pag binilang mo ang 9th hour na ang 3 p.m. eksaktong 9th hour, saan galing yun? Galing sa competition ng Diyos. Nanahayag ang Diyos bilang Espiritu doon sa kanyang larawan, which is Word. Na itong Word na ito, tinutwist ng mga tao palibasa Espiritu, ang mga tao wala nang pakialam. Hindi na importante sa kanila. Basta maniwala ka lang, tapos na. Sapagkat may sinabi ng Scripture, maniwala ka lang, ligtas ka na. Tama ang Scripture. Sapagkat pag naniwala ang isang tao, susundin niya ang utos ng Diyos. Hindi ibig sabihin hanggang paniniwala ng isang tao. May mga tao ngayon na gusto nang tumanggap ng alignment and provisions, promises, comes from God. Ayaw maglingkod sa Diyos. Kawawa ang mga tao niyan. Kasi po, buhay ko rin noon yan na matigas ang aking ulo. Hindi ako basta-bastang naakay. Kaya ko po nasabi yun. Ngayon, once na ako ay nakasumpong ng isang taong mas pilosopo sa akin at binago ng Diyos, hindi na ako nagpatagal-tagal pa. Anong hihintayin ko para mabago ako? Wala na eh. Ang edad ng tao, pasalamat ako, tinawag ako sa edad ng 30 years old. Ay kung tinawag ako ng 40, 50, 60, anong time ko pa para mag-travel at saka maglingkod sa Panginoon at makapag-charity ayon sa itinakda ng Diyos? Wala na. At ang hirap sa isang matanda na nakaupo ka lang at susubuan, hindi mo na kayang magsubo sa sarili, sobrang mo ng tanda. Alam mo, meron akong naging kaibigan. Share ko lang. Mayamang tao, pero ayaw niyang tumira sa kanyang mga anak. Ayaw niyang magpabuhay sa kanyang mga anak. Gusto niyang mabuhay sa sarili niyang sikap. Di bali magdalawa na silang mag-asawa o kung may katulong sila. Kaysa tumira sila sa tahanang kasama ang mga anak at pamilya. Sabi ko, bakit po? Marami siyang sinabi pero kalimitan sa atin, alam natin yan. Kalimitan sa mga magulang pag may edad na, inaapi na ng mga anak at apo. Ngayon, kung isang matanda ngayon at tumanda na walang trabaho, walang income, walang pension, at umaasa sa mga anak,
Huwag na hong mangyari na darating ang araw mangyayari yun. At bago mangyari sa isang tao, loobin ng Diyos, manumbalik siya sa Panginoon at maglingkod siya sa Panginoon sapagkat itong pangyayaring ito sa Revelation chapter 9, nangyari na ito at mas matindi pa ang mangyayari sa panahon ngayon at mabuti pa ng mga time, mga 60 or 70s time, ang mga ugali ng tao magalang pa sa matatanda. Ngayon, hindi na basta-basta ang mga younger age ngayon na gumagalang sa mga matatanda. Kung inabutan ngayon ang mga matatanda sa generation na wala ng galang sa magulang, pagdating ng mga panahong may sakit, ewan ko lang kung alagaan ka. Pero kung ikaw nasa Diyos, kung ang tao nasa Diyos, yung word na never niyang tinutwist, hindi ka pabayaan ng Panginoon, naapihin ng iyong pamilya, iingat at protektahan ka. Ngunit, kung pabayaan niya ang kanyang sarili na ngayon tinawag siya sa Panginoon na malakas siya, pag tumawag siya uli sa Diyos na minsan tinawag siya ng Panginoon, hindi na siya pakinggan ng Panginoon. Yan ang nangyari ng First and Second World War. Dahil ang damage ng pag-twist sa salita ng Diyos, ang mga tao ang nagsuffer. Pwede kang mabuhay, hindi ka mamatay during the time of First and Second World War. Pero ang hirap niyan, kumakain ka ng halos putik na lang. At yung tubig na iniinom mo halos apak ng kabayo para mabuhay ka lang. Hindi naman tayo sundalo para makasurvive. Ngayon, swerte na nga tayo na may panahon pa tayo para maglaan sa trabaho, half day,